Good evening! Welcome! This is your show, This is your life, AGT, Anything Goes Topic Season 7. Episode Oh 7. yes, and today's January 24, 2025. And it's a Friday night. Yeah, magandang gabi, Anje. Good evening, Tata Bert. Magandang gabi sa inyo. Good Wala evening. pala si senyor. Wala ka na naman, senyor. Ano ba naman yung bakasyon na yan? Yes. Napakatagal, ha? Magandang gabi po sa inyong lahat. Yes. Sana po nagiging masigla rin kayo, no, katulad namin sa gabi nito. Yes. Bakit nga ba tayo masigla, Tata Bert? Okay. Parang, Maganda ang ano natin ngayon. Ang ika nga pag-uusapan Wow. tungkol sa miracles, memories. Wow. wow, ganda. M&M. Yeah. M&M pala, chocolate pala. Mm. Ako maganda pag-usapan niya, Tata Bert. Lalo na parang magandang pa-start ng taon. Oo, Eh, tama parang yan, tama. lagi natin maaalala na, ay, may milagro naman talaga. Oo naman, oo Diba? naman. Ayan. So, sana po, ayan, mag-enjoy kayo dahil alam kong na-miss yun na kaming kumanta at lahat. Mamaya kakantahan natin sila. Yes, Yeah. Tata Bert. Bukod dun sa ating mga pagkakwentohang mga milagro na experience natin, Yeah. lalo na dito sa center at sa ating Mhm. mga buhay-buhay. Mhm. Ayan. Ano bang mga magagandang balita sa araw na ito, Jay? Meron ka bang nakakita? Nako, to be honest, Tata Bert, walang good news. Meron naman. Meron ba? Oo. Baka ako wala. Hindi, so far, yung 17 seamen natin Oo, ayun po. na-detain sa Yemen, no? Mhm. Hawak-hawak na mga Houthi, napakawala na ngayon. At talaga, nabalik na ata rito sa Pilipinas this day. Ay, Ay, thank you, magandang balita Lord. yan. Pero mo, more than 1 year silang nakadetain. Grabe, no? Oo. Ano pa reason, Tata Bert, ba't po sila Ay, ang na-detain? alam ko, piracy yan eh. Then siguro, alam mo naman ang ano ng US at ng ibang mga Arab countries, mayroong Opo. konting mga hidwaan yan. Opo. Has something to do with that rin yan. So, Mhm. ano rin. Mhm. Grabe, no? Parang, kung isipin mo, parang yung pakiramdam na parang patay na rin sila, no? Yung gano'n, na hindi mo alam. Opo, hindi mo alam kung makakabalik pa. Pero thank you naman po, Lord. Kay Lord po tayo. Yan, milagro yan. Diba? Hindi po lahat na nade-detain o napipigyan. Opo, napapakawalan. May mga kinakabahan din, no? Pero mong sunod-sunod yung earthquake sa atin. May nangyaring Opo. earthquake somewhere in Negros ata yun. Then, meron pang iba na sundan. Mabuti lang at medyo mabababa. Although ganun ka mahina na matatawag, may mga na-destroy pa rin ng mga bahay. Ganun. Opo. Sana naman hindi na madagdagan pa yung earthquake na yan. Opo. Yan kasi ang problema dahil talagang Pilipinas nasa belt na kung saan maraming occurrence ng earthquake. Opo. Opo. Yan. Sana naman wag mag-earthquake ng sunod-sunod katulad yan at ng malakas. Opo. Magpe-pray po tayo lagi with regards sa earthquake na yan. Ano ba? Yes, opo. At alamin po yung safety hazards na dapat gawin. Opo. Lalo na tinuturo ni Senyor, wag sa ilalim ng lamesa, di ba? Kasi dapat yung ito, ibablock natin yung side na. Ay, oo. Opo. Para hindi tayo Mm. mabaldado. Masisave pa tayo kahit pa paano. Ayun. Thank you, Tata Bert. Ilan na ba yung viewers natin? Okay. Hindi ko makita ngayon, Tata Bert, pero marami-rami na po. Marami-rami pa. Talagang interesado sila sa pag-uusapan natin. Yes, opo, sana. At saka mag-comment po kayo kung gusto niyo mag-share ng kayo po mismo. Yes. Alam ko naman, may naranasan kayong milagro. Mhm. Ayan, opo. Ayun, sige po. Sorry, Tata Bert, di ako masyado nakapagbasa ng news. Okay lang naman. Pero- Parehas lang din naman ako. Dahil kung Opo. titignan mo, halos pare-parehas din eh. Tungkol doon sa health, something na ni Senadora Risa. Marami question doon at we don't know kung ano talaga ang nilalaman yun. Hindi naman natin nabasa. Opo. Yung ano man yun eh. Buong Bill bill na yun. Correct. Then kini-question yung budget natin. Dahil may mga blanco raw doon sa appropriations bill na pinirmahan. We don't know. Oo nga, mga ganyan. Ayan po. Ano pa po ba? Si Trump, Ay, nakapwesto na. yes, inauguration niya po pala nung ano. Oo, pag-upo na niya, more than,
ano, 100 bills na, 100 ano na kagad yung pinirmahan niya. Executive orders. Executive orders. Grabe. Yung tipong, though ang bright side ng Tata Bert, yung 200 na ide-deport nila is mga criminals naman. Doon sila nag-start. So, which is good. Doon naman talaga dapat pag-focus. Pero, yun syempre, concern tayo sa fellow Filipinos natin na wala pang papeles. Pero, inosente naman, yung well-intentioned naman. They mean well naman pag hindi lang nila naasikaso. Pero, wala, batas po is batas. So, kailangan, ano po yun. Ayan po. Tsaka, sige pa, Tata Bert. Wala naman. Akala ko po, ayan. Okay. Batiin ko lang sila, Tata. Oh, sige. Hello and good evening po, Kuya Joseph. Hi, Joseph. Yes, kamusta na dyan, Kuya Joseph, sa Pangasinan? I think tatawagan siya ni Linda. One of these day. Exciting. Ayan po, Ate Marina Espedilla. Hello po. Miss Erlinda Omania. Uy. Wow, kamusta na po kaya ito? Ate Irene Nicolas. Ayan. Hi, Irene. Tita Tess, kuna. Hi, Tess. Interesado sa Miracle si Tess, oh. Miss Mila Camontoy. Si Mila. Yes. UP, ang taga-UP. Oh, wow. Yes, City. Si Iska. Tita Nati Antonio. Hi, Thank you. Hi. Very good yan, Tita Nati. Araw-araw tuloy. Wala pala AGT. Lagi ko pa muna ng AGT. Ayan. Tito Alex, uy. Tito Alex. Nasa Cagayan ka pa ba? Nasa Cagayan. Ang alam ko lumuwas lang is si Alain, tsaka yung mother niya. Okay po. Ingat ka dyan, Tito Alex. Miss Lorenza Cruz. Tita Helen Tolentino. Ayan po. Hello po, good evening po sa inyong lahat. Ayan po. So, dahil po alam naman namin na-miss nyo, si Tata Bert, di po ako. Si Tata Bert ako manta. Sasabayan ko po siya hanggang sa aking makakaya. Para may pa-intro tayo para masaya naman po. Para masaya, Yes. medyo upbeat lang. Ayan. Sige po. Ano ko lang po. Palakpakan naman natin si Tata Bert. Sila Alex yan. Ika nga natatandaan nila itong ganda nila, mapapainak sila. Okay po. Okay po. Ayan. Play ka na. Let's go. Bago-bago. I believe in miracles. Where are you from? You're sensitive you. I believe in miracles. Since you came along.
Bird! Nabigla kayo doon sa intro namin, ano? Ano kala niyo? Seryoso-seryosong milagro pag-uusap? Hindi! You, sexy thing, ang mag-uusapan natin ngayon. Uy, ang sayo no. Nabigla sila. Opo. Akala niyo, sentimental. Pero syempre, Siguro nakasayaw din sila yan. Opo. Malamang. Nanumbalik Tata Bert ang kanilang kabataan. Parang ikaw, di ba sabi mo, ano po ito Tata Bert? High school? High school ako niyan. Grabe, Yeah. no? High school ako. Pero grabe yung kanta na high school. Ang ganda na Tata Bert. Parang rak-rakan na Maraming magagandang tugtog doon, lalo na yung mga grupo ng mga yung grupo ng mga maiitim. Hindi, ganyan. Yung sila yung, stylistic. yes, sila yung magagaling siya. Magagaling. Ayan. May nag-comment po, Tata Bert, si Ate Aida. Uy! Sabi niya po, shout out kay Mahal. You sexy teen. Ikaw talaga Ate Aida, sexy teen ka eh. Ayan. Ba? From Tito Alex, uy. Ay, Alex. Ang galing kumanta ni Tata Bert. May backup dancer pa. Magaling din sumayaw kahit pa nakaupo lang. Ganun talaga tayo. Pag ganito na yung katawan mo, Yeah. pipiliin mo na lang umupo dahil hihingalin ka na. Ayan. O, diba? So, ako na dito sa inyo, doon tayo sa kabilang studio. Pero dahil kami ni Tata Bert, chill muna tayo. Ayan. So, thank you po. Ayan, may mga comments kayo. Sali po kayo, comment lang kayo. Ayan. So, miracles and memories. Ayan. Naisip ko, Tata Bert, bukod nga doon para maganda naman yung pasok ng taon, at unang topic na medyo seryoso, bukod sa Bible. Sabi ko, ay, ang galing nung number ngayon, season 7, episode 7. Yeah. Parang 7 lucky number, miracle number. Miracle in Cell number 7, di ba? May ganun na movie. Ayun. So, kaya nga nung i-message mo ako tungkol dyan, why, kako, okay yan, maganda yan. Oo nga po eh. Okay ako doon. At dahil dyan, si Tata Bert po ang magsasalita. Joke lang. So, umpisan natin, ano po ba yung milagro? At saan ba nag-umpisa? Ako po, Tata Bert. Milagro or Himala? Himala, yes. Bukod sa napanood ko siya kay Nora Honor, hindi. Nung bata ako, nakakwento po ni Mama na nung pinapainom po ako ni Mama ng gamot, so baby pa ako, yung depindot po na gamot, yung ginaganon sa baby, ano po ba tawag doon? Basta yun po. Na-choke daw po ako. So, parang second life ko na pala to. Pero nung nalaman niya napasaway ako, sana hindi na lang pala second. De, joke lang. So, nung time na yun, sinagip daw ako ni Papa. Ano po yun? Yung CRP, ano yun? Yung nire-resuscitate po, ay, yun, nakalimutan painter. Ginanon po ako ni Papa kasi nangingitim na daw po talaga ako. So, ayun, so nasave po ko. So, yun yung pinakaunang milagrong experience ko, doon hindi ko na matanda, nakwento po ni Mama. So, doon po ako nag-start na, may ganun po pala. Ikaw, Tata Bert po. Firstly, ano ba ang miracle? Ano ito mga extraordinaryong pangyayari na nagkakaroon ng divine intervention. Kaya nangyayari yan. At marami yan. Maraming mga pangyayaring ganyan. Actually, karamihan sa mga miracles na na-witnessan ko, dito mismo sa center nangyari. Yes. Dito mismo sa center. At ang dami niyan. Saan ba marami pang mga miracles na nangyari? Ang Bible. Ay, sabi ng ibang mga nagbilang, pinagtyaga ang bilangin ang miracle sa Bible na nakalagay sa Bible is more than 160. Grabe, ang dami. More than 80 sa Old Testament and another more than 80 rin sa Old Testament. Yan. Wow. Grabe. Actually, yung iba nga, pinagtyagaan pa rin. Inano nila kung ano raw ang 5 greatest miracles sa Bible. Meron din. Opo. Kahit na feeling mo lahat, Tata Bert, miracle, merong greatest pa pala. Meron. Pinili nila yung 5. Ang panlima muna, yung raising of Lazarus. Yan. Yes. Naging kaibigan kasi na matalik na kaibigan ni Jesus si Lazarus. Kaya ganun da. Saka yung mga hinaing sa kanya ng mga kapatid ni Lazarus na kung may magagawa nga si Jesus. At yan, may nagawa naman. Binuhay niya si Lazarus. The raising of Lazarus. Yan ang panlima. At ang pang-apat,
Parting of the Red Sea. Oh, yes. Diba? Kita mo naman yan. Yun, Yes. yun ang klase ng ganyan na miracle at tawag na nature miracles. Parting of the Red Sea. Pambihira yan, biro mo. Dahil sa pagpapart ng Red Sea na yan, nakalusot ang mga Israelites sa panahon na yun. Sa paghahabol ng Pharaoh ng Egypt. Yes. Ang pangatlo, transfiguration. Oh, ito po yung si Jesus. Oh, si Jesus, di ba, nung magkaroon transfiguration, nagbago, hindi mo nagbago yung ano niya. Parang kuminang yung katauhan niya. Opo. Tapos yung kasuotan niya talagang Sobrang bright. matingkad, sobrang bright. Ang isang kinaganda ng miracle na ito, pinagkabit talaga nito yung Old and New Testament. Papaano? Dito nakita, nakausap ni Jesus si Moses sa Old Testament at si Elijah. Yes, sa transfiguration. Nakalagay sa Bible. Kaya yan ang sabi, nagkakabit talaga sa Old Testament sa New Testament. Yung scenario na yan. Ano ko doon, pinilabutan ako doon. Talagang nangyayari noon, nangyayari ngayon, mangyayari pa. Yes. At yung pangalawa na sinasabi nilang second greatest yung ginawa ni Jesus Christ, yung unang miracle na ginawa niya, which is turning water into wine. Oh. Doon sa isang wedding feast sa Cana, di ba? Yun. Doon na siya sinabi nga niya doon sa ang nag-request kasi noon na naubusan na raw ng alak, si Mary mismo nag-request kay Jesus Christ. Sabi nga ni Jesus Christ, hindi pa panahon noon. Pero nangangailangan na ng pinakita na niya talaga kung ano yung kapangyarihan o kakayahan meron siya. Jesus turned waters into wine. Yan po ang himala ni Kristo. Kung yan daw po yung unang himala. Yan ang unang himala niya. Turning waters into wine. And then, ano sa palagay mo yung number 1 miracle? Ay, sige, wait lang. Hulaan ko. Kahit na kayo, hulaan po sige, ninyo. mag-comment po kayo. Kaya ano muna natin yan, yung pagsabi natin na bibitin muna natin. Sige para mag-comment rin po kayo dyan kung ano ang sinasabing number 1 miracle sa Bible. Wow. Ano kaya yun? Parang na-intriga ako ng tatawid. Kasi pag buhay mo ng patay, kung number 5 yun, di ba? Tapos yung water into wine, number 2. Yung iba, ang pag-iisipin nila, ang ang talagang number 1, yung parting of the Red Sea, dahil mahirap gawain. No, hindi. Ay, parang may naisip na ako, Tata Bert. Pero okay lang. Walaan ko ngayon. Pwede. Yung nabuntis po si Mama Mary without any normal physical sexual po. Ay, hindi po? Not even among the top 5. Oh, really? Not even. Kayo po, magbigay din po kayo ng inyong komento kung ano ba yung inyong, kung ano sa inyo yung matatawag na number 1 greatest miracle. Old or New Testament daw po? Tinatanong nila. New Ay, Testament. New Testament. Ako, pero feeling ko, syempre to, related pa rin kay Jesus. Kanya naman halos ang nga po New lahat Testament. Naintriga kami. Before that. Sige po, go lang po. Na-witnessan ko na ang maraming miracles dito sa center. At ang unang-unang na-witness kong miracle yung nangyari sa isang pasyente na ang pangalan up to now, Aurelia Onayan. Doon yung sa kabila pa. Okay. Yung pasyente na yan hindi makalakad. Buhat-buhat ng pamilya niya ang kasamang pamilya ng more than 10. Wow. Dahil mahal na yung matanda Hindi makalakad yun, nakaupo. Nung ginamot ni senior yan, yung babae na mataba yung babae. Opo. Yung babae na yon, grabe, kitang-kita namin kung paano kala mo binuhusan ng tubig, yung lumabas na pawi sa buong katawan niya. Wow. Hindi makalakad yan, ha? Nung ginamot yan, talagang basang-basa yung buong katawan. And after that, pinatayo ni senyor. Pinalakad, lumakad. Grabe yung sigawan ng mga tao noon. Grabe yung nagsigawan ng mga tao noon. Ay, sige pa, Tata Bert. Ako pa maglalapit. Yung nakaupo. Wow. Yan po siya, si Aurelia Onayan.
Ayan po. Yan ang unang nakita ko na miraculous na pangyayari doon pa sa kabila. Grabe Yan, po. no? Hindi, may picture ka pa po. Oo, may picture na hinanap ko eh. Ang isa pang maganda, yung taga Marikina. Yung lalaki na yun, pumunta rin sa kabila ka rin din. Yung parang deformed yung katawan niya, na kung 7 months na ata hindi siya makakilos lang, nakaganyan ang itsura. Parang balik na bali. Parang ganyan, talagang hirap na hirap. Oo. Eh, kinapunta senior, inayos. May mga pinundot si senior dito, parang ginujudo na nga ni senior noon eh. Oh, pero nung pakawala ni senior yon, may tumakbo. Ha? Tumakbo nga, hindi lakad, takbo. Tumakbo na sa tuwa. Biro mo, paglabas ng gamutan noon, tumakbo hanggang doon sa buong kalye. Oh my God. Pabalik, nakailang balik sa tuwa, sigaw na sigaw. Biro mo 7 months ata siya na gano'n ng itsura. Oy, ako. Thank you. Yan ang mga Grabe, no? Yan ang mga, ika nga, na-witnessan ko, nakita ko mismo na mga miraculous na pangyayari dito sa center. At ikaw, Anjay, ano yung nakita mong mga miracles na ganyan na pwede mo i-share? Nako, dito Tata Bert. Well, umpisan ko po sa, to be honest, itong center, since na-mention na ni Tata Bert, yung mga unang taon po ni Sir yung nanggagamot doon, sa kabila. So, meaning, wala pa po ito. So, yung kabila, yung kung ano po yung bahay ni Senior po, yung tapat po nitong healing center, doon po siya nung nanggagamot. So, parang ginawa lang po nito dati, lote lang, empty lot lang po siya, tapos may tolda. Pero kung ano po yung pwesto ni Mama Mary ngayon na nakikita niyo po sa healing center, yun po ang pwesto pa rin niya. So, hindi po siya inusog. Ayan po. Ito po yung itsura po nung, yan, yung may tolda-tolda. Papakita po ni Miss Linda. Yan ang healing center nung kinukupahan itong lugar na ito. Yes, opo. So, kumbaga, ang dating Tata Bert, parang pinaalam lang natin, no? Hiramin yung load. Hiramin. Opo. Kasi dumadami na po yung pasyente, hindi na po nagkakasya dun sa kabilang bahay. Ayan po. So, syempre, ang daming months na po na namomroblema po kami. Kasi syempre, nakikihiram kami. So, hindi ibig sabihin fully na binigay na sa amin. So, pinapaalis na po. Oo, dumating ang araw na kinausap na si senior na by Monday, magpapak na, tanggalin yung mga gamit dahil sasarahan. Dahil sasarahan na raw po ito nung may-ari. Nagkaroon pa ng healing ng Saturday. Opo. The Monday, kinakailangan wala na rito eh. After nung healing, nagkaroon ng meeting. Ako na magtutuloy. Sige po, ikaw na tatapos. After nung healing, nagkaroon ng meeting kami. Mga volunteers. At yun nga, napag-usapan yung tungkol dito. At pinapaalis na nga raw kami, may nagsuggest, Senyor, bakit hindi tayo mangolekta na sa mga pasyente? Hindi lang sa ayaw ni Senyor yung kundi imposibleng maabot mo yung halaga ng lupa na milyon. Tsaka ilang araw na lang. Yes, tsaka ilang araw lang yun. Sabado, Linggo, Lunes, kinakailangan wala na rito. Oo, yun. Napag-usapan na, total, wala rin maisip, walang magawa, malungkot na umuwi yung mga volunteers. No, nagsiuwian na. Si Senyor, na naiwan, nag-pray siya. Na ika nga para ibinigay na niya sa Diyos ang lahat, no? And then sinabi niya sa prayer na pwede pa rin naman manggamot. Manggamot, magtatayo na lang ng tent sa gitna ng kalye. Ang inaano lang naman ni Senyor ay sana huwag mabasa ang mga pasyente, huwag maarawan ang mga pasyente. Maging safe sa ano ng nature ang mga pasyente. So, natulog na rin si Senyor na hindi naman masyadong inalala na, talagang binigay na niya sa Diyos ang lahat eh. Pero sorry Tata, mabilis lang po na side ko. Naalala ko, pinaplano na po kung paano po pwesto dun, di ba? Sa gitna. Tsaka yung mga gamit. Opo. Yung mga, ano ba tawag doon? Yung blocks. Opo. Yung mga paving blocks. Pinatatanggal na kung sino. Pinatatanggal na pati mga tent, pinatatanggal na. Wala pong volunteer na nagtanggal. Walang kumilos para gawain yun. So, pinabayaan na lang na ganon. Kung ano-ano mangyari. Then, Sunday,
Diyan po dumating yung miracle na matatawag. May dumating na milagro kay Senyor, may pera na siya. Kung kanino, saan galing, si Senyor lang po ang nakakaalam. Grabe. Hindi lang po, yung ano na yun, no? And then Monday, dahil may pera na nga, in-encash niya yung dumating na cheque na yon at nagkabilihan na sila ng may-ari nitong ano. Hindi pa niya sinasabi sa mga volunteers, silang nakakaalam. And then, nung kinalumisa na yun, nagkabilihan na pala siya. May deed of sale na. At nung sumunod na healing day, na Wednesday, nagbakasakali pa rin yung mga volunteers na pumunta rito, hoping na dito pa mangyayari yung gamutan. Nagtaka kami noon eh. Ilan din dahil mga ano nga. Nakatayo pa yung ano, hindi pa, wala pang gumigiba. Nakatayo pa yung yung tent, yung tolda, doon pa. Ayun, pinaliwanag ni Senyor, mamaya raw, may gamutan mo na after ng after ng healing, saka pinaliwanag ni Senyor sa lahat na ika nga sa foundation na yung lupa ang may-ari at nabili ng araw. Biro mo, ilang araw lang yon, milyon ang halaga. Grabe. Meron pa rin last minute na yes. Tsaka Tata Bert, naalala ko, nandito ako po dito ako nakaupo, nung sinasabi ni Sir sa meeting yun, si Tata Bert po talaga tumalon. No joke. Grabe. Taas. Sobrang tuwa. Yung talong ko na yun, nakarina ko paano ko nakatalo ng ganun kataas. Grabe po. Kinikilabutan pa rin po. Grabe talaga yung pangyayari niyan. Alam po yan ng mga veteranong volunteers yung pangyayari na yan. Yes. At yan ang masasabi kong isa sa pinakamalaking miracle na nangyari po dito. Grabe yun. Yung mga matatandang volunteers, witness po mismo dyan. Nakita namin yan. At hindi lang maganda, hindi lang nagkaroon ng halaga o ng sapat na pera para mabiling lupa. Meron pa pong pantayon itong building. Yes. Ay, grabe si Lord. Kita niyo. Diba? Sobra-sobra pa. Grabe po. Totoo yan. Yan po, ang ika nga ay may pagmamalaki natin na miracle na nangyari po dito sa center. Ganun po ka galingan Diyos. Pag siya po ang nag-orchestrate, wala ka na pong sinurrender mo sa kanya. Tapos naalala ko, Tata Bert, October 13 yun. October? And then, kung maalala nyo, yung, wala lang, parang kinonek, kasi nagkataon po same date eh, yung Our Lady of Fatima, na nagpakita po doon sa tatlong bata, October 13. Wala lang po, parang, alam mo si Mama Mary, wala lang, sa akin lang po yun. Baka mababaw, pero hindi natin masabi may meaning eh. Well, prior to that naman kasi may mensahe naman kay Senyor eh, na mabibili nga to, na mabibili nga tong lupa. Kung papaano, hindi. Saka sinabi rin kay Senyor na tatayuan nga to ng healing center at may ilalagay sa third floor nito na prayer room. Detalyado yung sinabi na yung mensahe na yung kay Senyor. Kaya nagkaroon ng katotohanan yung mga pangyayari niyon. Ganun po. Ay, grabe. Grabe po talaga. Ay, sino bang hindi man, pag maaalala mo yun, maiiyak ka talaga sa mga pangyayari yun. Tsaka kilabot. Ay, grabe. So, grabe po, no, pag binigay mo sa Diyos lahat at nagtiwala ka na alam mong may plano siya eh. Diba? Ganun po parati si Senyor. Wala, binigay ko na sa Diyos, kaya na niya. Kasi kung basta ginawa mo naman po lahat, diba, ng makakaya. Yun. Grabe talaga ang Diyos. Ayan po. At dahil dyan, Tata Bert, dahil dyan sa Himalang yan, gusto mo ba, Tata Bert? Or... Pwede. Yan. Para... Kasi kakantahan po namin muli kayo, no? Yes. Alternate po tayo para sa ano tayo. Format ni Senyor na ano. Ginagawa rin natin. Ayan. Okay. May mga ads lang po. Ayan. So sana po na-inspire kayo dun sa kwento namin. Grabing milagro yun. Marami talaga. Palakpakan naman natin muli si Tata Bert.
Humingi ako sa langit ng isang himala. Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Ang harap ko'y makita ang liwanag ng umaga, naglalambing sa iyong mga mata. Di mahagilap sa lupa ang pag-asa, nakikiusap sa buwan, himala. Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Himala, kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Humingi ako sa langit ng isang himala. Salamat po. Ganda, Tata Bert. Uy. Ang ano rin pala nung kanta, grabe rin yung ramdam mo yung kanta. Parang, ay, araw-araw tayong may hinihinging himala sa kanya na Lord. Sana bigyan mo kami ng himala ngayon. Ayan, ganda, Tata Bert. Sige po. Ang isa pang masasabi ko na magandang pangyayari o miraculous na paggaling ng isang pasyente, yun ang nangyari kay Nico. Taga Mandaluyong yan. Si Nico, hindi malaman Kala ko si Nico. Nico. Hindi malaman, dinala na sa doktor. Ewan ko kung bakit hindi malaman ng doktor kung ano ang sakit niya. Hindi makalakad. Nakakalakad naman siya, pero ika nga siguro mga 2-3 hakbang lang, wala na. Hindi malaman ng mga doktor, ilang doktor na pinuntahan, ilang ospital na, dinala pa sa orthopedic dahil dinadaing din ni Nico yung kanyang tuhod. Hindi malaman talaga. Then nabalitaan ng parents niya. Yung parents niya kasi, taxi driver. Just so happen na napasakay doon yung isang pasyente na papunta rito. Then yung sumunod na at nalaman nga niyang may gamutan dito, dinala rito yung anak niyang si Nico. Gamutan. Ika nga, hindi nakakalakad si Nico, pero swerte nung dumating sila, matatapos na yung diagnosis. Walang nakapag-diagnose ng tama doon sa bata. Nakita ni Senyor, may butas pala yung puso. Yes, gano'n. Kaya nagdabutan. Nung mag-uwian na, siyempre natapos na yung gamutan, nag-uwian na. Naglakad yung bata, bigla naglakad. Sabi ng paano makakalakad ko na nag-aalala yung magulang, pero ba dati ang alam lang noon maka 2-3 hakbang, hihinto na, mapapagod na. Pero mula rito sa center hanggang sa labas ng gate, naglakad yung bata. Then dumating siya, nakauwi na sila. Pagbaba sa sasakyan, naglakad mula doon sa pinagbabansa sa hanggang sa kanila yung mga kapitbahay. Nagtataka.
Buhat-buhat ka ng tatay mo nung umalis kayo ha. Ngayon pag uwi, naglalakad ka na ng ganyan. Yun po ang nangyari kay Nico. Ay, sige pa Tata Bert. Ano po? Yan po si Nico. Yeah. Actually, subulat po ako ng isang article sa kanya. Ayan po, yung article. Ito ba o ano yan? Ah? Sulat mo. Ako. Ayan. Yan si Nico. Most probably, baka may asawa na ngayon yan. Opo. Then yung huling makita ko na ano yan, open na yung pag-aaral niya. Hmm. Nag-aaral. San Juan? Taga San Juan yan? Mandaluyong ata o ano? Ayan po. Yung nasa baba po, si Tata Bert po yun ha. Hindi po yun si Nico paglaki. Yung sa babae, ako yung Siko. Nasiko. Ayan. May magazine po kasi dati si Senyor si Senyor. Viver. Ayan. Which Yan means po. life, no? Tata Bert? Actually, marami pa talaga na maiiyak ka pag nakita mo yung mga himalang ganyan na nangyari mismo dito sa center. Mismo naganap sa mga pasyente. Grabe. Grabe po talaga. May natatanda ka pa, Jay, na Ako po. mga miracle sa Yan, sige Tata Bert. Ako naman, i-ano ko po Tata Bert, outside center, yung mga activities naman po natin. No? Minsan kasi diba, bukod sa healing sa labas, namimigay tayo kung ano pa yung mga project. So ito po, na-experience namin, kasi dati po kami, nung bata pa po kami, syempre may time po kami sumama kay senior, kaming batch namin, yan nila Anjo, nila Mac, namimigay ng school supplies. Daya. So, ito, naisipan ni Senyor, kasi dati si Senyor po, nasa Teresa Rizal po siya, di ba? Doon po siya. Natira siya Hindi po lumaki. Tumanda. So, naisipan niya, parang balik tayo doon. Baka may mga eskwelahan doon. Tapos, since dala na po namin yung school supplies, galing po ata kaming Tanay noon, parang naisipan niya, may mga extra pa po kasi. So, daan kami doon. Tapos, parang wala po kaming nakikitang eskwelahan sa mga inikutan na, kumbaga, kasi parang libliban na po masyado. Tapos, ikot lang po kami ng ikot, na parang pareho naman po yung dinadaanan namin. Ewan ko, Tata Bert, biglang may nakita kami eskwelahan. Parang, paikot-ikot na nga kami doon. So, sabi ni Senyor, sige, baba na kayo, ganyan. Tapos namigay po kami namigay na kami ng school supply. So parang, sa akin po kasi, parang sa tagal ng iniikot namin, na wala naman kami nakikitang eskwelahan, biglang may parang imposible na lang, bigla naman may lumutang doon na eskwelahan. So, yun po yung isa sa Rizal. Yung pangalawa, Tata Bert, bukod dun sa mga eskwelahan, simbahan na ginawa natin, sa mga komunidad po dun, alam ko nagawa rin po tayo ng bahay. So, hindi ko po alam, baka naalala niyo si Kuya Toto or something po. So, nung time na yun, alam ko may ginagawang bahay na dalawa, pero hindi po kay Kuya Toto. Tumutulong si Kuya Toto po gumawa ng bahay kasi, alam ko, karpentero, ganun po siya. Tapos, siya po kasi mismo, wala siyang bahay. Kumbaga, nung time na yun, nakikitira lang po ata siya sa kapatid niya. And then, may nakita po kaming parang hindi ko alam kasi paano mga materyales kulang sa bubong, kulang po, ganyan-ganyan. So, kumbaga si Senyor, nandun na kami sa Baras, hindi na kami makapag-order ng mga kulang po. So, edi gawa rin po ng gawa. Tapos si Kuya Toto, parang all of a sudden, naglakad-lakad siya sa dulo, may nakita siyang mga materyales. Sinulat ko pa ito, Tata Bert, online sa vlog ko, mga 2009, 2008 po nangyari. Biglang siya may nakitang bubong, yero, basta yung kakasakasama nun na hindi naman namin dala kasi kulang na nga po. Ayan. So sa akin, parang nagulat din si Senyor, saan galing yan? Toto, saan galing yan? Ganon. Kami, nagulat din kami. So, kumbaga, at some point, natapos din po yung gawaan kasi may bigla na lang nakita. Tapos, ang nakakatuwa pa nito, dahil si Kuya Toto, siya mismo, wala siyang bahay. Kumbaga, tumulong siya. Alam ko after nun, parang tinulungan din natin siyang magkaroon ng bahay. Tama yun. So, parang yun yung, kumbaga, siya mismo, pinahamahagi niya muna sa iba yung tulong niya. Kahit wala akong ganyan, bibigay ko. Pero parang yun yung balik sa kanya. Na parang siya naman yung tinulong. Parang nagulat lang ako, Tata Bert, kasi kasi overnight po yun, kahit kami, sila tita natin, nandun din po. Biglang may materyales. So, ang dami, grabe yan sa Baras.
Materialis na yan. Ang isa pang nangyari dyan sa Baras na matatawag nating napakaganda, no, na Yes. pangyayari. I think top Miraculous. Yung eskwelahan mismo, Yes. di ba? Opo, Tata Yung Bert. eskwelahan noon, yung eskwelahan na yun, hindi tapos. Kumbaga sa hindi magamit ng mga estudyante. Hindi magamit ng mga mag-aaral. Ang nangyari, binisita namin ni Senyor yon. Ang talagang hangad lang namin noon, gagawa ng CR. Nakita ni Senyor na kawawa naman yung mga, nakabuyang-yang yung eskwelahan na yun. Nagbago, hindi lang CR ang ginawa. Pati mismo yung eskwelahan. Oo, eskwela. And then, nung ginagawa yun, dumating doon sa punto na kinulang na ng semento. Opo. Wala nang semento. Yan nasabi kay Senyor nga, paano ba ito? Noon may paubos na rin yung pondo Opo. Wala talaga makuha ng semento. Bakit nauli kami doon sa Baras? Yung unang hardware, Opo. paakyat ng Baras na yon, huminto kami doon. Sabi ni Senyor, punta tayo dyan sa hardware na yan. Ano gagawin natin dyan, Senyor? Sabi niya, uutang tayo ng semento. Senyor, uutang ng semento. Kasi kulang isang truck na semento, uutang tayo dyan. Sabi ko, Senyor, kilala niyo po yung may-ari? Hindi. Paano uutang doon sa hardware na yun? Hindi mo naman kilala. Hindi, bahala na. Basta kailangan natin ng semento para matapos yung school. Opo. Nakailang hakbang na si Senyor papunta doon sa hardware para umutang nga ng semento. Isang truck na semento, ha? Nag-ring yung phone niya. Si Clarice pang nag-abot kay Senyor Senyor, may tawag sa'yo. Nung sinagot ni Senyor, ang tumawag si Loida. Tatandaan ko po. Nabanggit ni Loida, Senyor, nalaman ata nung kapatid niya, yung kapatid niya kasi isang kontraktor sa mga proyekto ng SM. May sumobra na semento. Sinabi yun, Senyor, binigyan kayo ng isang truck na semento dyan. Baka nandiyan na yan. Galing po sa kapatid ko yan. Wala pong gastos yan. Ganyan. Bigla si Senyor napagtaka ng ganyan. Napatingin si Senyor doon sa may bundok, patingin kami. Yun, may nakita kami na truck. Wala nang laman ng semento, mukhang na-discarga niya, pababa na. Isang truck ng semento po yun. Ano po bang tawag ninyo sa pangyayaring yun? Miracle. Actually, may mga bagay na kailangan ang center. Kailangan ng Senyor. Yes. Yung mga bagay na biglang kailangan talaga niya. Dumarating po yung mga bagay na yan. Dumarating po. Kaya nga, kung ano yung kailangan ni Senyor o ng center, dumarating po yan. Yan ang mga, miraculous na pangyayaring kami mismo nakita po namin. Isang kahit simpleng healing lang po, tapos na po yung healing, walang pagkain, may dalang pagkain. Yes. Tapos, kailangan may mag-drive, inisip ni Senyor, siguro diagnose, inisip, sige, walang driver, mami ako na lang mag-drive, pag magkatid. Biglang, darating si Kuya Lino. May darating. Diba, parang, grabe, yung mga ganong bagay pa lang, huge or big miracle na sa akin yun. Kasi, lahat ng kailangan grabe nandyan po. Ayun po. Kayo po, baka kasama po kayo nung sa mga kinukwento namin. Kaya, grabe, totoo Tata Bert, dito pa lang, dami mo yung every healing pa nga lang po na mga napapagaling ng Diyos gamit si Senyor na instrumento, di ba? Malaking bagay na yun. Ayan. Siguro pwede ka na kumanta, Jay. Siguro Kakanta naman po siya, Jay, hindi puro ako lang, no? Ito po yung paghiningan nyo ng milagro na umokay po yung boses ko. Yan po siguro ang himalang hindi maibibigay. Pag-pray po natin dahil Mariah po at Whitney Houston ang tirahin. Ang lakas ng loob. Yan sa ano yan? May milagro yan. Kaya yan. May milagro. Ayan po. Pasintabi po sa mga kumakain ng kanilang hapunan. Lakas sa loob ko. Kasi ito lang po yung miracle na alam ko ano.
to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe. Somehow you will. You will when you believe. They don't always happen when you ask, and it's easy to give in to your fears. But when you're blinded by your pain, can't see the way to get through the rain, a small but still resilient voice says hope is very near. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve when you believe. Somehow you will. Somehow you will. You will when you believe. You will when you believe. Just believe. You will when you believe. Wow, it's a I miracle. can't believe you did justice to that Wow, song. thank you. Wow. Talaga, you surprised prayed, me no? really, ha? Wow, thank you po. Thank you, Tata Bert. Nanginginig yung mukha ko. From Miss Aida Valverona, hala, naiyak na ako dahil sa dami ng miracles na receive ko. Tapos sabi rin po niya, maraming himala whenever I ask, pray over kay Senyor. Answered prayers talaga. Yes, tama siya. Kilala ko si Aida, si Tang. Ay, Nang Miss magte-text Dang. sa akin yan, para sa isang pray over, then, Wow, ganda, Tata Bert. Grabe talaga. Hi, Dang. Hello po, thank you for watching. And thank you po na, nafe-feel niyo po yung mga milagro whenever na nag-ask po kayo pray over. Ay, grabe yung Tata Bert. Ang ganda rin po nung isang line dun sa bridge. Wow, professional. Sabi, it doesn't always happen when you ask. Totoo yun, kasi pag tinanong mo, hindi yan agad ibibigay. Yung milagro, for me, hindi mo siya mararamdaman na milagro siya kapag sure ka eh. Tama. Diba, no, Tata Bert? Doon lang dito sa lupa, dito sa center. Parang, imagine mo kung, ay, sure tayo, okay yan, mabibili yan. Nandun na yung arrogance mo, yung confidence mo. Wala, natatakpan mo na yung pwedeng grace ni God na ibibigay niya sa'yo, no? Yun ang ano ko doon. Oo nga, no? Yan ang may narinig ako kay senior niya na sinabi niya. Nung kinakausap niya si God, sabi niya, God, bakit hindi mo ako bigyan na lang ng maraming pera para nagagawa ko na yung mga dapat gawain? Yes. Ang sagot daw sa kanya, hindi mo na naramdaman ang miracle. Oy. Yan. Yun ang sagot sa kanya mismo, sabi ni senior. Yan yun. Oo nga. Grabe yun. Parang nakakapanghinang nakakatuwa. Ay, totoo. Grabe po yun. Grabe talaga si Lord. Kayo, i-share nyo rin po sa amin kung ano man yung miracles na tatanggap po ninyo. Para naman mabanggit natin sa iba at maging halimbawa. Correct. Yan. Ayan. Ano pa po? Remember ang miracles, hindi direct ang binibigay sa inyo na ng Diyos. Pag nangangailangan ka ng pera, hindi perang ibibigay sa iyo ng Diyos. Pag nangangailangan ka ng pagkain, hindi pagkain ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Bibigyan ka niya ng idea kung paano ka kikita, paano ka kikita, at yung kita mo, mabibili mo yung mga gusto mo. Ganun yun. Tuturuan ka ng Diyos.
Merong ibibigay sa iyo, hindi direktang pera kagad, hindi direktang pagkain kagad. No? Yes. Hindi ganun. Yes. Yun ang tinatawag nga eh. Sabi nga sa kasabihan, di ba? Sa isang nagugutom, huwag mong bigyan ng isda. Dahil pag naubos yung isda, magugutom na naman yan. Dapat ang ibigay mo, turuan mo na matutong mangisda. In that way, malulunasan yung kanyang pagkagutom, kikita pa siya dahil pag may sobrang isda, pwedeng ibenta. May pera pa siya. In that way, sasagana siya. Ganun po yun. Papabago pa buhay. Oo. To be honest, Tata Bert, sa akin, ito pong healing center, miracle po siya. Ay. Lalo na sa pamilya ko, Mm. sa akin. Kasi, hindi, sa akin lang po to kasi hindi naman lahat ng nakikilala nyo, pagkakatiwalaan nyo, matuturing yung pamilya. Totoo. Pero pwede pala yun na magkakaroon ka ng community, naramdam mo na pamilya mo na rin sila. Kasi sobrang tatabert kayo, hindi na kayo iba sa amin. Talagang, yung komportable, Oo yung naman. may Oo naman. may peace, yung happiness dito, di ba? Yung, actually for me si Tata Bert tsaka si Miss Linda, milagro din yan. Isipin nyo, ever since nag-start po si Senyor, na manggamot, nandiyan na sila, at hanggang ngayon nandito pa rin. So, ilang taon na. grabe. No, na? Grabe, Tata Bert. Yes, yan, yung panggagamot na 26 years, Yeah. mag-research po kayo ng kahit sinong manggagamot na nagtagal, na walang pondo. Yun po yung clue eh. Yun yung yung major doon. Walang pondo. Diba? Tapos, patuloy pa rin. Okay pa naman yun. Diba? Totoo. Yan wala rin yun for me. Kasi, saan kayo nakakita na walang pondo? Pero, grabe. Grabe ang... tayo pang naglalabas. Nagtutulungan. Totoo yun. Tata Bert? Grabe. So, yun. Kaya, for me, minsan, sa akin, grabe healing center na. Imagine ko minsan, paano kung hindi ako napunta sa center, hindi ko kayo nakilala, hindi namin nakilala si Senyor. Yung mga ganun. Wala. Parang feeling ko yung buhay ko is, hindi siya buhay. Hindi lalo na ako. Nag-iisa. yes. Oo. Oo nga, Tata Bert. Nag-iisa ako. Dahil yung anak ko, yung pamilya ko mismo, wala rito sa abroad. Paano nakakasurvive? Paano ko na-maintain na ang buhay ko kahit na nag-iisa, okay at masaya? Isang miracle po yan. Bakit kanyo? Dahil nandito kasi ako sa center nagpupunta ako dito. Dito nabubuo yung buhay ko. Something like that. Ganun po yun. Tsaka dito, Tata Bert, pag nasa center ka, parang collective yung blessings. Diba? Yung kunwari, sa totoo lang, syempre dati naligaw ako ng landas. Yung talagang wala ako, hindi ako nakakapunta ng center noon. Naging adik ka? Opo, adik sa sarili kong pamamaraan at kagagawan. Tapos, syempre nung balik na ako, nag-mature na, na-realize ko yung mga bagay. Okay yung buhay ko, ito sunod-sunod yung blessing. Yun yung, grabe, yun lang talaga, Tata Bert. Kumbaga, wala ka nang hiniling pa, natutokang manampalataya sa kanya, isurrender mo sa kanya, magtiwala at maniwala. Yun. Grabe talaga. Grabe dito. Kaya, sana po yung mga hindi na masyado nakakapunta, pag may time po kayo punta, alam namin busy na tayong lahat. Lalo na yung may trabaho, may pamilya. Pero, subukan nyo lang po minsan pumunta kasi ibang klase po yung nadadala ng energy dito. It's not because of the place, it's the people na nandun sa lugar na yun. Kasi, hawa-hawa yan eh. Kung tama yung sasabi ni Sir, kung sumasama ka sa mayabang, sa mga magnanakaw, sa mga inggit, maging ganun ka rin. Pero pag sumama po kayo kay Tata Bert, hindi na po kayo magsha-shampoo. Pag sumama po kayo dito sa center, grabe, mararamdaman niyo yung himala na never niyo pa na-experience. May singit pa yun. Pero kidding aside, diba Tata Bert? Sa totoo lang, iba. Iba talaga. Totoo yan. Yes, yung content. Tama si Miss Linda, yung contentment, iba. Wala. Simple, pero sobrang saya. Wala ka nang hinihingi pa. Siyempre, minsan meron, Lord, may pinagpe-pray, pero para sa iba pa rin, di ba? Yung mga ganun. So, dahil dyan, hindi naman pwede hindi ulit kakanta si Tata Bert. Okay, sige. Yes, Tata Bert. Ito, bagong-bago rin to. Bago
rin yan. Bagong sa playlist namin. Bagong hukay. Okay. Grabe, Tata Bert, hukay ah. Ayan. Palakpakan naman natin si Tata Bert. Woo! Nadinig pa lang nila isang pasakali. Wish 107. Sunday music to, Tata Bert. The sun belongs to the sky. The leaf belongs to the tree. The grape belongs to the vine. And you belong to me. Isn't it a miracle? It's another miracle. Thank God for the miracle. You belong to me. I used to think that time was just a thing to pass away. Love was just a game that children play. God was just another word to say, and so was something in a song. And I put down the fools who said that life was meaningful. Like when someone mentioned miracle. Such things were impossible, and then you came along. Now I believe miracles can be done in my soul. You belong to me. Yes, I put down the fool who said that life was meaningful. Like when someone mentioned miracle. Cried 'cause such things were impossible. And then you came along. Now I believe miracles can be done in my soul. I thank God you belong to me. Now I believe miracles can be done in my soul. You belong to me. Thank you! Thank you, Tata Bert. Carry pa, Tata Bert. Nakaupo ka na niyan. Mataas pa yung kinakanta mo. Yes. May comment pa, Tata Bert. Ay, palakpakan po ulit natin si Tata Bert. Salamat. Yes. May comment po si Ate Irene. Sabi po niya, tama, Tata Bert at Anje. Kapag nagpupunta ako dyan sa center, nawawala yung mga sakit na nararamdaman ko. Kung pwede lang ako dyan na tumira. Tama. Yes. Ang layo pa ng inuwian yan. Bulacan. Yes. Tapos dinagdag po niya, Tata Bert, kaya kahit anong busy at layo, kailangan bigyan ng oras ang Yeah. pagpunta sa center. Tama. Yeah. Salamat, Irene. Salamat. Yes.
And then sabi po na Ate Irene din, Tata Bert. Ganda naman ang kanta ni Tata Bert. Kinakanta ko din yan. Siguro elementary days. Wow. Tapos, si Leonidas Quinto. Nakikisabay siya, Tata Bert, dun sa kanta mo. Kumbaga, nung Miracles Can Be, tinight niya din. Tapos, yung kumanta niya noon ay ang The Commodores. Hindi, stylistics. Stylistics daw po. Pero kapanahonan din ng Commodores yan. Magkakabatch po sila. Ayan po, Tata Bert. Wow, ganda ng pagkanta mo, Tata Bert. Thank you, thank you, thank you. Tata Bert, kakantayin ko na po ba ito para Oh, sunod ko na para ano na rin. Mag-closing remarks. Yes. Ito po kakantahin ko. Ulit po, pasensya na po. Pero, praise song ko po to. So, every morning, pag nagdadasal po ako, bukod sa dasal, kumakanta po ako. Kasi feeling ko talaga maganda boses ko. Pero yung way ko po talaga ng pag-praise kay Lord, isa po talaga is kumakanta ako. Kasi mas, sa akin, Tata Bert, ramdam ko siya pag kinakanta ko siya sa kapikit ako, ganyan. So kayo pong lahat, bukod sa pumikit, takpan nyo na rin po yung tenga nyo. Ganyan po. Kasi, pero napakaganda po kasi ng message na to, so sana ma-appreciate niyo po. Hindi na yung boses ko po, yung message po ng song. Kasi since praise song siya, it's about God. Background ko siya, Tata Bert, sa pahuling closing. O nga pala, nagbato tayo ng tanong sa kanila kanina. Yes. Ano ba yung number one miracle o greatest miracle na matatawag sa Bible? Walang nagpadala ng sagot, ano? Wala po, Tata Bert. Okay, sasagutin ko na po. Sige po. Resurrection. Oh. It is not only the rising of Jesus Christ, kundi pinulpil ni Jesus Christ yung plano ng Diyos for humanity.
pinilabot ko. Yun po ang greatest miracle na sa Bible, resurrection. Na hindi mo maiisip kasi, oo nga no, Tata Bert, kasi Then, through that, na-fulfill yung Yes. plano ng Diyos for humanity. yung sakripisyo niya and suffering para sa atin. Ganda. Opo. Totoo yun. Well, ano pa, Jay? Ikaw na lang, Tata Bert, mag-last, ano po, para maganda po. Ako, mauna na ako, Tata Bert, ikaw na mag-last message. Napakaganda, nag-agree kagad ako kay Angie nung sinabi niya na ito ang magiging topic natin sa AJT ngayon. No? Dahil ika nga, dapat pag-usapan ng miracle. Tama rin ang sabi niya na umpisa ng buwan ito para sa 2025. Mas magandang pag-usapan yung mga milagrong ibinigay ng Diyos. Napakarami po niyan. At ang mga milagrong iyan nakakataba ng puso pag naging bahagi ka po. Hindi lang basta-basta mababasa mo ang mga milagrong yan, na-witnessan mo mismo. And hopefully, one of these days, kayo magkaroon din po ng milagro sa inyong buhay. Kayo magkaroon ng magandang pagbabago sa inyong buhay. Ako, sa totoo lang, masaya ako sa buhay ko ngayon dahil ika nga, pinapalakas ako, pinapasaya ako, pinapaligaya ako ng mga milagrong na-witnessan ko dito sa center. Salamat po. Thank you, Tata Bert. Sa akin naman po, miracles and memories. So, grabe yung good memories yun ng mga milagro na naranasan namin nila Tata Bert nila senior, lalo na si senior dito sa center. So, kaya ang ganda rin po pag-usapan. Bukod po doon, yung milagro po talaga, hindi mo siya ma-explain unless nandyan na siya. So, like nung sinabi kanina, pag may hinihingi ka, gusto mo magkamilagro, hindi po agad ibibigay sa'yo. Dahil tama po yung sinabi ni Tata Bert na sinabi ni Senyor at tinanong niya yung Diyos, hindi mo na mararamdaman kung ibibigay ko na lang lahat agad sa'yo. Sa akin naman po, ang mensahe ko na lang po ang pwede kong maibigay dahil maganda na rin po sobre yung mga sinabi ni Tata Bert na pwede tayo humingi at humingi ng milagro. Unlimited yan. Walang boundaries or what, dahil sa Diyos yan. Pero at some point, kahit humingi tayo ng milagro, sana tayo bilang sarili natin, maging milagro tayo para sa ibang tao. Kasi yun naman yung utos ng Diyos na mahalin yung kapwa. So, tayo mismo, pwede tayong maging milagro para sa kanila. Kahit wag na natin antayin yung dasal, wag na natin antayin na humingi sila ng tulong sa atin. Yung tayo mismo, natural na, hindi, ako na bahala sa'yo, ako tutulong sa'yo, ako nang magkaka-purpose, kumbaga, yung may purpose tayo sa buhay ng ibang tao. Yun lamang po. Yes, and tomorrow po, ay tonight po muna, bago tomorrow, syempre. Tonight po, meron po kaming prayer vigil, 10 o'clock po yun mamayang gabi. Live po yun sa Senior Anthony Vivero Facebook. Maihabol ko na po, no, sa bawat prayers po ninyo, isama niyo po si Senyor na sana makasama na natin dito sa AGT para mas masaya ika nga, kumpleto na, pati sa healing, Yes. para kumpleto na po talaga yun. Isama niyo po si Senyor na makabalik na rito sa atin sa center. Salamat po. Thank you. Lahat tayo maging milagro naman tayo for Senior para makabalik Yes, siya. tama yun, tama. Let's keep on praying. And tomorrow po, may healing po tayo. And may lecture po si Tata Bert na Yes, actually mga binanggit niya pong iba kanina, nabanggit po ni Tata Bert. Sakto sa iba mong lecture, Oo, diba, Tata tama, Bert? So, tama. ang ganda po. Bukas abangan niyo po yung pang 21st. 121st na, 121 na lecture po ni Tata Bert. Napakaganda po. Ayan. Paabang na lang po. And thank you po, God bless. Sa Tuesday po, abangan niyo na lang po. Dahil malapit na po yung Chinese New Year, pag-uusapan po natin ang Japanese New Year. Tuesday. Talaga, ha? Yan. Thank you po. Bye-bye! Arigato. Salamat sa panonood. God bless po.